Kamusta na po kayong lahat dyan and welcome to Usapang Tito Manny. Napalitaan nyo na ba yung kumakalat daw na video ni President Bongbong Marcos na siya daw ay sumisinghot ng polvoron? Or better still, napanood nyo na ba yung video na sinasabing viral daw? Viral, pero wala pa naman nakakapagpatunay na totoo ito. Pero bago po natin talakayin yung issue na yan, syempre good news muna tayo. Ayon po dito sa nabasa ko sa Arab News, Filipinos enter 2024 full of hope and resilience. In face-to-face interviews of 1,200 adults between December 8 and 11, pollster social weather stations found that 96% of Filipinos are entering 2024 with hope rather than fear. Optimism was high across the country following a recession induced by the COVID-19 pandemic in mid-2021. The Philippine national economy grew by 5.9% in the third quarter of this year, outperforming other major emerging economies in the region during the period. The economic recovery has also driven optimism in the Southeast Asian country. Sabi po ng isang retired government official na si Resty Aguilar, I think Filipinos are hopeful because we just came out of the pandemic and economic activity has already improved compared with the past year. No matter how difficult the situation is, we will always stand up and move forward again. Filipinos are also happy people despite a very sad situation even during the pandemic. Filipinos still find a way to be happy and make others laugh. The population was in the dark during the COVID-19 pandemic, but now people are starting to have real fun again. I think that's the general sentiment overall. There is a sense of optimism among the people. Yan po ay inilabas ng social weather stations na survey. So natural, hindi po maiiwasan, may mga tao na hindi maniniwala sa balitang ito. Dahil sabi ko nga sa inyo, itong mga taong ito ang ayaw makitang masaya at umuunlad ang bayang Pilipinas. So hahanap at hahanap sila ng mga negative points para lang wag matuloy ang kaligayahan natin mga Pilipino. Hindi sila naniniwala dito sa survey ng social weather stations. Pero sino po ba ang head ng social weather stations? Siya po si Dr. Mahar Mangahas, President of Philippine-based opinion survey firm Social Weather Stations. Sabi nga ng isang netizen, Mangahas is not pro-Marcos, independent kaya may credibility, unlike Publicos Asia ni Malutikia known as MNIDDS, like Octa Research na yung dating political strategist pala ni Duterte ang head. So, alam na which is which. Kasi kung titingnan nyo yung survey ng Publicos Asia, headed by Malutikia, malalaman nyo kung ano ibig sabihin ng netizen na to. Si Malutikia po is a known anti-BBM. So, alam na this. Sabi nga dito sa isang post sa Facebook, 96.2% ang sumalubong ng bagong taon ng May Pag-asa, habang 3.4% ang takot, pinakamababa sa loob ng 24 na taon. Imagine that inabot pa tayo ng 24 years bago mawala ng takot ang mga tao sa gutom sa pamumuno pa ng isang Marcos. Maaaring meron ko kontra, natural naman po talaga yan. Aba, saan ka naman nakakita ng gobyernong sobrang perpekto, di ba? So, 96.2%, ayaw mo pa nun? Ganyan po kadami ang taong sumalubong ng bagong taon ng May Pag-asa. So ano ang ibig sabihin niyan? Nasa pamumuno ni President Bongbong Marcos. Parami po ng parami ang namumulat sa katotohanan na President Bongbong Marcos is leading the Philippines to recovery. At yan po ay ayon sa social weather stations. So ito ang talagang masasabing neutral. Ano po ba ang sinabi niya? Late each year, since 2000, social weather stations has asked Filipinos nationwide whether they will greet the coming year with hope or with fear. Ang darating na taon ba ay inyong sasalubungin ng may pag-asa o may pangamba? What's new this year is that the 3% answering fear
is the lowest of the 24-year series, meaning 24 years nang nagko-conduct ang SWS ng ganitong survey tuwing matatapos ang taon at papasok ang bagong taon. At ayon po sa SWS, itong taon na to, yung 3% na sumagot ng may fear o may takot sa pagpasok ng 2024 is the lowest sa kanilang 24 years na pagsasurvey. So, anong ibig sabihin? Mas maraming tao ang nagtitiwala sa pamumuno ni President Bongbong Marcos at nakita nila na magkakaroon ng magandang pag-asa ang ating bayan pagpasok ng 2024. Although natural, hindi po papayag ang mga anti-Marcos dyan. Bad news po sa kanila yan eh. Allergic po sila sa mga ganitong balita. So, kailangan magpakalat sila ng mga fake news or ng mga maling impormasyon or ng mga paninira kay President Bongbong Marcos at sa kanyang administrasyon para lituhin ang isipan ng mga tao. Tulad nga po nitong balitang ito na maglalabas daw ng video itong isang vlogger at ito ay magpipremiere sa January 5. Ayon po sa mga nagpapakalat itong balitang ito, ito ay may kaugnayan sa pagdodroga daw ng ating Presidenteng Bongbong Marcos. Yung pagsinghot niya yata ng cocaine. Ang balitang yan ay unang ipinakalat ni former President Rodrigo Duterte nung may sinabi siyang merong isang kandidato na nagko-cocaine. Although I'm not really sure kung may binanggit na pangalan si former President Duterte kung sino man yung nagko-cocaine na yon. Siyempre, pick up ng balita, hanap yung mga gustong bumatikos kay President Bongbong Marcos ng mga issue. So ito nga, ginawa ng issue at meron daw ilalabas na pasabog na balita or ng video sa January 5. Ang nakakapagtaka naman, bakit pahihintayin yung January 5? Dapat, real-time na ang social media eh. Noon pa, nung alam nilang merong video si President Bongbong Marcos, inalabas na dapat nila. Ito, narinig ko itong balitang ito bago pa magpasko. May manaka-naka nagko-comment sa aking mga videos at tinatanong ako kung alam ko daw ba yung issue tungkol dun sa pulveron. Yun daw sa video na ilalabas kung saan sumisinghot ng pulveron si President Bongbong Marcos. Hindi ko siya masyadong binigyan ng pansin kasi baka mga nang iintriga lang. Ito lumalabas na nga itong mga balitang January 5 daw ilalabas. May premiere night pa yata. Aba, kung ganun, dapat pala isinabay nila ito nung Pasko dahil ang intensyon nila ay sirain si President Bongbong Marcos at palabasin na nagdodroga siya. Pero kung tatandaan po natin, 2 beses po nagpa-drug test si President Bongbong Marcos nung lumabas ang issue na sinabi nga ni ex-President Duterte na may kandidatong nagko-cocaine at ang resulta po ay negative. 2 beses pong nagpa-drug test si Bongbong Marcos noon, parehong negative. Pero natural, hindi tinanggap ng mga anti-Marcos. Kesyo fake daw yung resulta, hindi daw credible yung resulta, hindi daw totoo. Gawa-gawa lang daw yung nilabas na resulta. So ito nga, may pasabog daw itong grupo ng vlogger na to. January 5, meron pa talagang petsa. Samantala kung gusto nyo sirain, dapat bago pa magpasko, inilabas nyo na. E di sira sana ang Pasko ng mga Marcos loyalist. E di sana nagduda na yung ibang mga loyalista dyan. Nagdodroga ba talaga si President Bongbong Marcos? E kung nilabas nyo yan kasabay ng Metro Manila Film Festival, baka yan pa ang nag-top grosser. Baka malagpasan pa niya yung kinita ng pelikula ng Dong Yang. So, hindi ka ba naman magdududa? Kung noon pa nila hawak yung video na yon at gusto nilang sirain si President Bongbong Marcos, dapat noon ding time na yon inilabas na nila. Bakit ka pa maghihintay ng January 5? So, ang sabi ng mga netizens, ine-edit pa kasi. Lalo na ngayon, usong-uso yung AI, saka yung mga deepfake. So, kung kayo talagang may ilalabas na video, siguraduhin nyo lang na yan ay totoo. Dahil pwede po kayong kasuhan yan. Although pwede na rin naman malaman kung yan ay totoo o hindi. Or baka yan ay pinagtagpi-tagpi lang at ginawang isang video. Kaya nga sabi nitong si J. Pau sa Facebook, ayon sa mga pures, ilalabas daw ang video sa January 5. Bakit? Ini-edit nyo pa ba mga pures? So pinalalabas po nila na viral daw yung video. Pero sabi nga na nag-comment na to,
pwede palang kumalat at maging viral ang isang video na wala pang may nakakakita. Kaya nga ayaw ko naman patulan dati kasi wala pa naman nagpapatunay o nagsasabi sa akin or nagko-comment na nakita na nila yung video. Ay, teka muna, meron palang isang comment dito na nabasa ko. Nakita daw nila yung video. Ano po ang sabi niya? Totoo yung napanood nung kaibigan ng kaibigan ko na may kaibigan na pinsan ng tiyuhin ng kaibigan na pinsan nung nakapanood. So may nagpapatunay naman daw po. Paano ba natin ititrace yun? Kaibigan ng kaibigan ko na may kaibigan na pinsan ng tiyuhin ng kaibigan ng pinsan nung nakapanood. So ibig sabihin, wala pa pong nakakapanood. Kung meron man, malamang dinoktor yung video. Kasi hanggang ngayon, wala pang lumalabas. Viral na daw yung video. Paano magiging viral yung video? Ilalabas pa lang daw ng January 5. Naku, ayusin nyo naman yung ibabalita ninyo. Kung magpapalabas kayo ng fake news, siguraduhin ninyo na yung pagkakasunod-sunod ng balita ay magiging credible man lang o magiging kapani-paniwala. Sasabihin nyo viral, pero ilalabas pala ng January 5. Pero meron pong isang naglabas ng video daw. Well, hindi natin masasabi kung ito na nga yung video or ito ay isang parte lang ng kabuoang video dahil ang sabi nga nila, ine-edit pa daw. Siyempre, i-deepfake pa yan or gagawing AI generated. Ito pong si Juan Historiador. Tinakil po niya yan sa kanyang YouTube channel. Hanapin nyo na lang po yung channel ni Juan Historiador. At ito po ang kanyang inilabas. So ayan, porke may nginunguya si President Bongbong Marcos ay inassociate na nila na nagko-cocaine. Well, hihintayin pa rin po natin yung video sa January 5 kung ito po ay kasama dun sa kabuuan ng video sinasabi ng vlogger na ito. Eh kung pag-aaralan daw yung video, ito ay kuha nung panahon ng kampanya na tinawag para magsalita na si President Bongbong Marcos, eh siya po ay kumakain. So natural, bago siya magsalita, kailangan niyang i-clear yung kanyang bibig bago siya magsalita. So ngayon malapit na ang January 5, may mga pro-BBM po dyan na naghahanap ng ebidensya kung totoong meron niya. Pinuntahan nila yung Facebook page nitong si Koya. Alam niyo na kung sino to. Ang post niya, deactivated yung account ni Koya para may dahilan si Akla kung bakit di ma-upload yung guni-guning vid sabay sisi kay FL. So siguro maiisip niyo na kung sino itong sinasabing account ni Koya para magkaroon nga naman sila ng dahilan kung bakit hindi mailalabas sa January 5 yung video. Kaya sabi pa dun sa isang post, gas-gas na po yan. Pa-victim na kunwari na bura ang FB tapos isisisi kina PBBM at FL. Drama, tama ka na Akla. Yan ba bagong pakulo after ng video kuno ninyo? Pero tandaan po natin, doon po sa mga magpapakalat ng video na to, kung sakali mang meron silang ilabas na mga edited videos, pwede po kayong makasuhan yan. So siguraduhin nyo lang na totoo yung video na sinasabi nila. So ilang araw na lang po mag-January 5 na. Hintayin na lang natin kung totoo itong sinasabing may premiere day pa sila or premiere night. Or baka idadahilan na naman nga nila na na-deactivate yung kanilang account kaya hindi nila maipakita yung video. Yan po ang sinasabi natin. Start pa lang po ng 2024. Pero matagal na po yung sinasabing Oplan 2024. Nagagawin nila lahat ng paraan para pababain si President Bongbong Marcos sa kanyang pwesto. Pero sa tingin ba ninyo, papayag ang mga solid supporters na ma-destabilize ang gobyerno ni President Bongbong Marcos kung nagawa ninyo dati yan nung panahon ng kanyang tatay na si President Ferdinand Edralin Marcos? Not this time. Gawin nyo na lahat ng gusto nyong gawin dahil nakaabang lang po ang buong puwersa ng mga supporters ni President Bongbong Marcos. Kayo, naniniwala ba kayo sa video na ito? Magtagumpay na kaya itong mga anti-Marcos na pababain si President Bongbong sa kanyang pwesto ngayong 2024?
Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.